Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. May papalitan na naman po akong battery water solution. So itong mga nagdaang video po, itong isang battery na to, itong nasa kanan, itong tina-charge ko, ay napalitan ko na po. So, may kaunting pagbabago po siya. Hindi tulad nung hindi pa siya napalitan ay mayroon pong dalawang butas po ng battery or cell ay masyado pong mababa po sa specification. So, ngayon po ay umaangat na po yung reading niya. So, ayan po, halos nangalati na po siya. So ito po ay medyo okay na po siya compare doon sa dati na nakalubog po itong red na to. Ayan. Ayan po. So i-maintain ko na lang po yung pagkakarga nito, pagcha-charge hanggang sa matapos po yung unit na ginagawa nito na kung saan po ay isasalpak namin itong battery na to. So yung gagawin ko naman po ngayon ay itong isa naman. Itong isa. So kung ano pong ginawa ko dito sa kabila, ganun din po yung gagawin ko rito. Pagpapalitan ko po lahat ng battery solution ko. Ayan o. Kasi mayroon pong chance na mabubuhay rin po ito, ma-real condition. Ayan. Kasi itong dalawang battery po na to, sila po yung magka-partner sa isang dump truck. So ito po medyo nakabaon talaga siya. So titingnan ko po kung mababago po yung ano niya, reading niya pag napalitan na po ng bagong tubig. Ayan po. Ayan. Ito naman po yung sa kabila. So ayan po. So ibig sabihin po, good na good po yung reading na yan. Ayan. Yan po yung indikasyon na very good po yung reading niya. Ayan. Nasa white or green po siya. So bago po ako nagpapalit po ng battery solution ay tinitingnan ko po muna yung battery case kung wala pong lumulubo dito sa gilid. So kapag wala pong lumulubo sa gilid, so nangangahulugan po may chance po siyang mabubuhay or wala po siyang overheating na nangyayari sa internal part ng battery. So chine-check ko rin po yung tubig po, yung hydrometer tester kung ano po yung nagiging output. So isa po yung sa basihan ko rin, at yung pang-tatlo po ay itong reading po. So habang tina-charge po natin, parang tinitest ko na rin po rito kung okay po ba yung reading niya, output reading. Pag minsan po mayroon pong mataas po ang reading dito, maabot po siya ng 30 or pataas po. So delikado po yun. Maaaring mayroong internal short circuit po sa loob. Yun po yung mga nangyayari na sumasabog po yung battery habang tumatakbo yung sasakyan. So ingatan po natin yung ganon. Hindi po porque yung battery ay nakikita natin okay po siya, pero may short circuit po pala sa loob. Yun po yung nasusunog pag minsan yung
sasakyan natin dahil po sa battery. So dito pa lang po, bago po ako magbubuhay ng battery or magre-recondition ay nakikita ko na po siya. So okay po yung output reading po ng charger. So ibig sabihin po wala pong nagiging short circuit sa loob. So yung pang huli po, yung pag tinanggalan ko po ng lumang battery solution, makikita ko po yung internal plate po sa loob or bawat cell dito ay kung okay po ba siya o hindi po ba durog yung loob. So kung durog po, nagpapang-abot na po yung mga plate. Actually separate po yan sila, negative and positive. So wag na po natin ituloy. So hayaan na po natin bumili ng bago. Bibili na po tayo ng bago at hindi na po natin pwedeng gamitin dahil durog na nga po yung internal plate. So delikado na po yun or hindi na rin po natin mapapakinabangan. So titingnan ko po yung huling checking ko nito. Itatapon ko po yung mga lumang battery solution bago po ako magpalit. So kapag okay naman po, so tuloy po yung paglagay ko ng battery solution nito. At saka i-charge ko po katulad po ng ginawa ko dito sa kabila. So kapag naging success po, so ibabalik po namin sa pinanggalingan na dump truck nito. So ito po yung battery na tinanggalan ko po ng battery solution na luma. So ipapakita ko po yung internal part po ng battery, yung plate. So mayroon po akong nakitang sira sa loob. So kapag ganito po ay hindi na po natin pwedeng gamitin kasi masasayang na lang po yung ilalagay nating battery solution. At kung sakaling ilalagyan po natin, baka hindi na rin po tumagal tong battery na to. Mga ilang crank lang siya or ilang gamit lang po ng mga ilaw ay madidrain na kagad. So depende na po sa inyo kung itatry nyo po, pero sa akin po ay hindi na po pwede to. So ito po yung nakikita pong plate na sira. Ayan po. Sa sulok po ay may crack po siya. Ayan. Doon po sa sulok. Mayroon po siyang crack. So mga ilang tagtagan lang po sa sasakyan yan, sa mga rough road ay sigurado po magkakalaglagan na po yan. So ito wala akong nakikita. Dito sa kabila ay mayroon po. Ay separator po ay medyo ano na rin siya, tunaw na rin. Yan, hindi siya crack yung ano, pero yung separator yung crack. Dito po ay wala po. Wala siya. So dito ay may konting crack din po. So mayroon lang po siya crack pero hindi pa talaga totally tunaw yung mga ano na nagkahiwa-hiwalay. Mayroon po kasi iba ay talagang hiwa-hiwalay na po siya. Pero ito crack pa lang po, pero baka masasayang na lang po yung ilalagay natin na battery solution dito at hindi na rin po tatagal. So para sa akin po ay hindi ko na po lalagyan ng battery solution to at order na po ako ng panibagong battery. At baka magkaroon pa po ng problema, biglang sumabog po yung battery, so mas delikado po. So okay na po itong isa at wala naman po ako nakitang crack dito at umangat naman po yung reading niya. Nag-improve po siya. So ito po, junk na po ito.
So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.